Rectangular field is 48 meters long and its perimeter is 164. Find its width. Thank you. Ang dami wow. Very good na. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Hanggang 40 lang tayo, no? And bibilisan natin ng onti yung facing natin para makatulog tayo. May pasok na ba bukas? Feeling ko meron eh. Kasi mahina na yung ulan, tama ba? No? So, I hope safe tayong lahat, no? Habang nanonood ngayon. Wala pa? Oo, parang wala yata pala. O yun, sige. Kung ayaw nyo bang gusto nyo bang matuto dito, wala po sa government. Wala pasok. Uy, congratulations sa mga walang pasok. Kung wala, ito para kayo nag-online class. No? And madali naman ngayon maka-access dito sa TikTok, no? Para nag-i-scroll lang, no? Wala ulit. Wala ulit Nico. Let's answer this one. Tawa na ako, sir. Pagpwetan tayo. Yes. Okay? Sabi niya, rectangular field. Ito, advice ko sa inyo, pag mag-exam kayo, kailangan alam nyo agad na i-drawing nyo rectangle. Pag sinabi nyo nakabasa ka rectangular, alam nyo agad drawing. Nakaka-reverse. Yan. Tama, nakaka-reverse naman. Tapos, sabi niya, perimeter. No? Kung nakalimutan mo yung perimeter, tandaan mo lang, pag sinabing perimeter, gilid, no? Perimeter, ibig sabihin agad gilid. Drawing mo siya, no? So, meron ka na binigay sa'yo, may given sa'yo, 164. Ngayon, meron ka ditong 48 meters long. Ibig sabihin ng long, yung length. No? Mas mahaba siya. So, pwede mo yung mahaba, ganyan yung drawing mo. No? Pwede mong practicein yan. Yung pag-drawing mo, ganyan, mahaba. No? Rectangle. Tapos pag medyo pantay siya, rectangle. Medyo lang kasi mahirap yan siya no, mahirap siyang isakto, 'di ba? So ilagay mo agad dito 48, no? Tapos 48. Ngayong maiksi, alam mo na width 'yan, no? Ilagay mo width. Tapos etong perimeter mo kasi meron kang given na 164, no? Pwede mo siyang ganituhin agad. P is equal to 2 length kasi alam mong length yan 'di ba? 2 length plus 2 width. Para lang parang ma-refresh sa utak mo habang nag-i-exam. Kasi minsan pag kinakabahan tayo, hindi natin nasosolve. 'Di ba? Once na ito kahit nag-exam ako, nakailang exam na ako, once na kinabahan ako, nakakalimutan ko yung formula. No? Lalo na minadali mo lang i-memorize. Sigurado mawa-wipe 'yan. Pero once na din-drawing ko 'yan kahit papaano, gugugol ako diyan mga 1 minute sa drawing, okay lang. At least mare-refresh sa akin yung formula. Okay? So, lagay mo ngayon, may value ka, perimeter mo, 164. Yung length mo nawawala. Meron kang width, meron pala, sorry, mali. Yung length mo pala meron, may given ka. Anong length mo? 48. Plus 2 width mo, yun nawawala. Yung 2 times 48, kung hindi mo siya memorize, pwede kang mag-multiply dito, no? Mas magaganda yung sulat nyo kaysa sa akin, mas madali nyo gawin to, ha? Yung sinasabi ko. Ako kasi tinan yung sulat ko. Pag mag-exam ako, ganyan din. Buti nga, inaayos ko kahit paano. Pero pag nag-exam ako, dahil magaganda naman yung sulat ninyo, last question na sa akin to, Sir Joshua. Ay, salamat po. No, sige, pwede na mga... Siyempre, may mga ginagawa pa, no? Pwede na mag-proceed, no? Sa mga gustong manood lang, dito lang, ha? Stay lang muna tayo. 164 minus 96 equals 2W. Ngayon, pag hindi mo pa siya na master, na pwede mo ng 164 minus 96 ka. 4 minus 6, hindi pwede, pahiramin ka. 14 minus 6, magiging 8. Ito, magiging 5. Tapos, magiging 15. 15 minus magiging 68. Ngayon, 68, 2W. Divide ko pareho ng 2, mawawala. So, yung magiging value ng width ko is, pwede mo siyang ganitohin. 3, tapos 4. 34. Very good. Divide both sides. Very good, ma'am. Guys, ano pong review ito? Mathematics. Geometry. Letter B. Pag ganyan given ang perimeter, pwede i-divide 2 tapos saka i-minus yung length kung gusto ng mental. Yun! Sabi ni Sir Pao, basahin ko dito yung Mathematics, Sir Outsu, no? Okay, pag ganyan given ang perimeter, pwede i-divide sa 2 tapos i-minus mo yun. O siya, tama yun, no? Ala, lumipat. Sa mga sige, screenshot nyo na. Ganyan yung formula ng length ng missing na. Yes, Sir Maestro, ganun lang din siya, no? Okay, may shortcut din yun. Sabi nga ni Sir Pa, meron na, no? Ito shortcut. Ay. No? So, kunyari, 48. Diba? 48. Tapos, etong 164,
pwede mo siyang agad i-divide sa 2. Sa isip mo, i-divide mo sa 2, ilan yun? Pang, 82. Tapos i-minus mo agad yung 48. Na? Pag minus mo yan, makukuha mo agad yung sagot, no? Ay, 48. So, magiging 12, magiging 4, to magiging 7, magiging 34. Okay? So, ito ang pang shortcut. Ganyan yung formula ng length dynamics. Yes, pareho po, Sir Maestro. Since pareho din since of pairs. Ha? Yan. Very good, Sir Pang. Thank you. Okay, number 17. Sir, anong advice mo sa mga magti-take ng exam like CSE? Mag-practice. Mag-memorize. Kailangan dito accurate yung galaw mo. No, sasabihin ko sa mga CSE lang to muna. Anong gagawin mo pag mag-exam ka ng CSE? CSE or CSC, no? Pareho lang 'yan. Civil Service Exam or Civil Service Commission exam. Professional or non-pro. Anong gagawin mo dito? Accurate ka gumalaw. Accurate yung galaw mo. Accurate yung galaw. Bakit? May isang problem ka lang dyan. Isang problem lang. Master the basic, very good. Tama yan. Masterin mo yung basic. Tapos, kailangan accurate ka dyan. Wag kang magpopondo sa isang item na aabutin ka ng 5 minuto. Talo ka na. Okay? Kapag hindi mo alam yung sagot, laktawan mo muna. Laktaw mo muna. Lagyan mo ng mark yung questionnaire. Kunyari, number 37. Laktawan mo muna. Tapos, proceed ka sa 38. Wag mo tong popondohan. No? Pag pinondohan mo yan, umabot ka ng 3 minutes, talo ka na. Okay? Maganda, marami ka ring minemorize. Kasi yung Gen Info, memorization. Okay? Sa yung sinasabi dyan, practice the fundamental, very good yan. Saan yan? Sa mathematics. Sa numerical. Review mabuti bawat lalo na kahinaan mo, subject din, mock test. Yes, tama yan, Sir Mark. No, very good, tama yan. Kapag di siya lang sagot, sina lang daw. Saklap ng Gen Info. O nga pala, yun pala yung mo, Sir Pao, no? Gen Info, no? Sayang, no? Okay lang yun, no? Nakapasa na Miss Sub Pro and Pro. Wow, doble. Very good, no? Okay, find the perimeter of a pentagon. Pag sinabi natin pentagon, ilang sided yan? Paki-type nga dyan kung ilang sides. Ilang sides yan? Pag sinabi natin pentagon, ilan ay? Meron kang 5 sides. Ano yung 5 sides na yan? Meron kang coleslaw. Ano yan? Coleslaw. Ano spelling coleslaw? Meron kang mashed potato. Tapos meron kang ibang sides 'yon. Corn. ibang sides 'yan, no? Tama 'yon, 5 sides na yung ating pentagon, no? Okay, meron kang corn. Yung isa mushroom soup, no? 5 sides, no? So sabi niya, meron ka daw 5 sides. Tapos each sides meron kang dish yun eh. Iba siya, no? Iba. Okay, no? No, minsan may mga joke tayo dito. Kung wala, pasensya na, no? Inaano lang natin, pinapasaya lang natin yung ating, ang ating mga, nanonood, Kamatis? Meron ba kamatis na side? Wala yun Meron ba? Kamatis yung side? Okay, meron ka daw ganyan, no? Each side, meron kang 2x plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3, 2x plus 3. Diba? Yan yung pentagon mo, 5 side. Tapos, ngayon, imbis na i-add mo yan siya ng pag-ganun, pwede mo na lang siya. Perimeter is parang 5 times ito. Diba? Kasi 5 naman siya. 2x plus 3. No? Tapos, pwede mo na rin ilagay agad ito. No? Ilagay mo na yung 4. No? Ilagay mo dito, magiging 2 times 4 plus 3. Tapos ito, 5. No? So, magiging ilan yan? 8. Tama ba? 8 plus 3. Magiging 5. Tapos, 8 plus 3, 11. 5 times 11, alam mo na yan, 55. Anong unit? Siyempre, cm pa din. Very good, letter A. Tama yun, di ba, Ma'am Marie? Bawal tatambay. Bawal mo tambayan ng problema. Okay? Pag tinambayan mo yan, maubos yung oras. Na? Move on tayo, move on. Nakalimutan pa ata yung unlimited na sabaw sa side. Kasama, oo nga, no? Sa MI yun, sa MI.
Pagtambay, wala sa akin. Masaklap, no? Thank you sa mga... Sir, pabalik. Ay, nga pala. Yung mga nag-screenshot, sorry pala. Ipaalala nyo sa akin pag medyo napindot ko na mabilis. No, na. Mga nag-SD, pwede nyong i-cop. Ano. May magtatanong, lalabas ba yan, sir, sa mga exam? Possibly. Kasi ito naman mga question na to is general, no? General to na mga tanong sa mathematics. Syempre, ano ba yung mga general? Ano ba yung mga basic? Ito nga yung minamaster natin yung mga basic. Uy, thank you po, ma'am or sir. Ano mabasa doon? IW68CH, no? Thank you po sa paras. Thank you po, no? Sir Brian Law 19. No? Tingnan nga natin. Ano sagot? Ano matanong? The perimeter of a parallelogram is 84 cm. One side is 23. Find the other side. Kasama po ba trigo? Wala yata ang trigo doon. Masyadong mahirap yung trigo. Ang hindi na basic yung trigo. Ang kasama lang doon sa algebra, tas medyo onting geometry. Ang trigo kasi medyo mahirap na siya, no? Kaya hindi siya pwede doon. Wala pa siya. Ang mga feeling ko lang ha, baka kasi biglang meron tas sabihin nyo, wala naman talaga. Meron pala. Ang feeling ko na wala diyan sa CSE, no? Trigo kasi nga mahirap na siya. Mga angle meron yan, sige okay lang. Pero yung mga malalalim na trigo wala. Tapos compound interest. Bakit? Kasi ang compound interest kailangan mo calcu. Wala tayong calcu. Diffcal, walang diffcal. wala tayong din. Wala nun siya. No? Okay. So, drawing ko muna yung parallelogram. Ano yung itsura ng parallelogram? Ganito siya. Pag sinabi natin parallelogram, ito parallel dito, dito naman parallel to. Okay? Nung time, merong compound. One item. Paano siya kinompute, Sir Pao? Hindi ba masyadong mahirap yun i-compute pagka ganun? Okay, nahuhulaan ko na lang kasi masyadong time consuming, no? Uy, thank you po, ma'am or sir R. Naparos pa. Wala, no? Wala. Oo nga naman, no? Trial and error, no? Pwede naman, no? So, ito, pag sinabi natin parallelogram, etong side na to equal dito. No? Tapos itong side ng kabila na to equal. Okay, yun lang yung pinaka-rule dyan. Tsaka parallel sila kaya sila equal. Okay? Ngayon, ipagpalagay natin yung perimeter mo. Kumbaga, ito, ano ba one side? Kunyari na lang ito yung 23. Ito rin 23. So, ilagay natin to na ito yung other side. Gawin mo na lang siyang x. No? Tapos, ang perimeter niyan, parang itong side na to, yung x plus x, di ba parang, ang pinaka-formula niyan, itong side na to, kunyari si x, bali 2x yan kasi x plus x, di ba? Tapos itong side na to, sabihin mo na lang si y yan. Kunyari na lang si y. Parang magiging 2y yan. Para din pareho siya ng formula ng rectangle, no? So ngayon may value tayo nun, no? Yung x mo 2x. Ngayon meron kang value ng y. Ano yun? 23. Tapos perimeter mo ano? 84. Times 2 pala to, sorry. Times 2. Okay? So, maging 84, tas 2x, tapos plus 46. Ilipat mo to dito. Magiging 84 minus 46 equals 2x. Ngayon, ipag-minus mo yan, 84 minus 6 magiging 14, tapos 8, tapos ito magiging 7 na lang kasi pinahiram mo eh. Diba? 38. 38 equals 2x. Didivide ko pareho ng 2, didivide ko pareho ng 2. Yung x ko is 38 divided by 2, 19 yun. Letter C. Okay? So, letter C. Yes, very good, no? Divide both sides, no? Very good, very good. Tae method pala. Okay? So, yan. You gets ba? Okay, very good sa mga nag-follow sa atin, no? Maraming salamat po. Mga mag-SS. Pwede niyang SS. Okay? Composite function naman po, sir. Meron na. Composite function ba, ibig sabihin yan is yung mga function? Meron na. Puntahan niyo yung YT natin, meron yun. Last time. Alam niyo kung bakit meron na yung mga yan? Buong college algebra, diniscuss ko na nung last time. Nung November ba yun? October. Nung October nung time na bago ako hawakan yung, kung saan na lang ako na,
Kung last time, bago ko hawakan yung math majorship ng CBRC, lagi kami nagla-live, di ba Sir Pao? Buong college algebra. Ano ba yung gamit ko nun? Saan na yung book na yun? Hindi ko makita eh. Basta, meron yun eh. Advanced algebra wala pa. Buong college algebra na-discuss ko na. So, yung mga word problem, na-discuss ko na yun last time. Uy, math major nga pala, Ma'am Tricia, no? Okay, let's answer this one. Nakita ko na ilan na sumasagot. Teka lang, ba't parang konti na sumasagot? Parang wala pa nagsasagot ha. Magsagot muna. Anong sagot? What is the perimeter of a rectangle whose length is twice its width and the area is 128? Grade 9 pa lang. Advance, advance ka na ngayon. Hindi, pang ano lang to. Ano ba to? Grade 9. O, grade 9. Hindi. 7, 8. O, grade 9. Tama. Sa amin dati grade 9. Okay? Drawing tayo. Okay? Bilog 48. Okay. Ilan na nagsagot? Tatlo. Sir Pao, Sir si Patsutsi. Okay? Dalawa pa. Advanced algebra naman po per ME. Word problem bukas, kuya. Word problem ba tayo bukas? Advance. Sige, mag-isip ako word problem tayo bukas, na? Or kung hindi matapos ngayon to, edi gano'n na lang. Okay? So, let's answer this one. Sabi natin, ito yung mas mahaba yung length, ito yung mas mahaba yung length, ito yung width, ito yung width. Okay. Sa problem na to, sabi dyan, no? The perimeter of a rectangle whose length is twice its width. Ibig sabihin, di ba? Sabi nga natin, lagi mas malaki si length kaysa kay width. So, this time, i-ano natin, no? Parang, in terms, or, ano yung katumbas ni length, no? Sabi natin, o tanong ko muna, sino mas malaki, si width o si length? Sino muna mas malaki, si length o si width? Sino mas malaki, si length o si width? Sige, sino mas malaki? Si length, no? Sabi natin mas malaki siya. Dito sa problem na to, no? Twice siya. Ibig sabihin, kung si length ay kung si width is x, ano si length? O sige nga, sabi diyan twice. Kung si length is x, ano si kung si width is x, ano si length? Ano si length? 2x. Okay? Very good. Ngayon, pwede mo tong gawin, yung x tsaka 2x. No? Okay, 2x. Bakit? Kung in terms natin si width is x, si length is 2x. Pwede mo siyang ganituhin, no? I-substitute mo dyan. Pwede mong substitute. Yung length mo, ilan? 2x. Yung width mo, x. Yung length mo, 2x. Yung width mo, x. Na? So, kung gagamitin mo yung formula na yon, di ba, 2 length plus 2 width, pwede rin yan, no? Ano yung value nito? Yan ay 128. 2 length. Ano ba yung length mo? 2x. Ay, thank you po. Hi 4652 not sa paros. Thank you po, no? Ano yung width mo? X. Okay, magiging 4x plus 2x. 128. Magiging 6x equals 128. Tama ba? Ito ay 2x, 2x, giging 4x, area, ay! Hindi pala perimeter yon, area pala. Sorry, mali. Mali tayo doon ha. Buti, sir po kagabi nung mamali ako, walang nagsasabi sa akin, buti nandiyan ka. Area pala yon, no? So sabi dyan, ganito, pala, buti lang area. Ang area natin, no, hindi ko nabasa, ito pala area. Area is 128. Ano ba ang area? Length times width. No? Sorry, mali. Pero okay na yan, tama na yan. Okay, ngayon, in terms natin sa x, no? So, ano yung length mo? 2x. Tapos, times mo, yung width mo is x. Magiging 2x square. Tapos ito naman, 128. I-divide ko both sides by 2. I-divide ko both sides by 2. Magiging 64. X square. Ngayon, paano mo yan? Paano yan siya? I-square root mo. Square root. Paano kukuha ng square root niyan? Memorization yan, no? Yung 8 times 8, 64 yon. No, pwede mo siyang ilagay, magiging square root ng 8 square equals
square root ng x square. Pag kinancel mo yan, magiging 8 equals x. So, ano ba hinahanap natin? Ano to? What is the perimeter? O, hinahanap pala yung perimeter. No? Pero alam na natin yung value ng x natin. Ikaw ba, alam mo na ba value ng x mo? Pag x na, syempre, dapat wala na, di ba? Meron pa ba? Ano perimeter? 2 length plus 2 daw. Lesson daw? Aray, lesson daw. Tiyano pa ako. Ano value niya? Lesson lang yun. Lesson lang. Okay, lesson. So, dito, yung value ng length mo is 2. Length mo is 2x. Diba? So, parang 2 times 8. Magiging 16. Anong width mo? 2 times... Ay, x lang pala. Sorry. So, yung value ng w mo is x. So, 8 lang siya. Ngayon, i-substitute na natin. 2, ano length mo? 16. Ano yung width mo? 8. Magiging 2 times so magiging 32, ito magiging 16. Magiging 48 ba sagot? Okay? So very good, no? Ang sagot natin dyan is letter A ba? 48, no? So 48 cm. Ito, letter cm. I-check nyo ha, i-check nyo yung i-check nyo yung unit. Baka kasi merong, kunyari lang ha, kunyari meron letter D, kunyari 48. Ang nangyari pala, may cm square pala yung isa. No? I-double check nyo yan. Minsan kasi nililito tayo niyan eh. Ha? Kung meron kayong makita, kunyari, ang ginawa nila, no? Kasama yan, no, sa mga i-check ninyo. Kunyari, E. Tapos naging 48 cm square. No? Mamaya, gawin niya yan. Nakita mo, ala, para yung 48. Piliin ko na lang to. Area to. Ha? Tandaan nyo, perimeter, kailangan cm lang siya. Or meter lang. Kung anong hindi naka-square. Okay? Kasama yun, no? Number 20, the triangle has a ratio. Okay, what is the length of the smallest? O, kanina to, no? Anong tawag natin dito? Sa ratio na to, partitive. Saan yung 16? Dito. Dito sa sa 2 multiply. Sa width. Yung L kasi, yung L natin is 2x. Yung x natin is 8, kaya magiging 16. Okay? So dito, tawag natin dito is ang tawag natin dito is partitive, no? Partitive proportion. Partitive proportion ba o ratio? Basta partitive proportion. Ay, thank you po sa pag-send po ng rose, no? Paano ba yung basahin? Ay, thank you po sa pa-heart me, no? Thank you po. Talent pala. Ganon kasi yung emoji. Thank you po, no? Okay, thank you. Let's answer this one, no? Partitive proportion. Bakit sa tinawag na partitive? Kasi pinapart mo. Ano yung pinapart mo? Ito. Meron kang pinapart na value, no? So sabi niya, a triangle, so sinabi natin yung triangle, ito yung side, tatlo, di ba? The perimeter of 90. Anong abbreviation or ano yung acronym ba kung ano man yan? ADM. Ano yung sabihin ng ADM? Addition, division or divide, tapos multiplication o multiply. So, anong i-add mo? Ito. 5 is to 12 is to 13. Add mo. Ilan yan? 5 plus 12, 17. Plus to maging 30. Ngayon, di-divide. Ano di-divide? 90. So, pag dinivide mo yan, ilan? Magiging 3. Diba? 3. Okay. So, ngayon, 3, i-distribute mo na yan dito sa mga to. Okay? Kasi nga, multiply. No? So, inad mo, kaya naging 30. Dinivide mo yung buo, kaya naging 3. Itong 3, i-multiply mo naman yan dyan isa-isa. Okay? So, 15, 36, 39. Okay, thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Ang hinahanap lang natin yung smallest, no? Ano ba yung smallest? 15, very good, no? Sa mga nagsagot ng 15, very good. Kaya, ito ha, papaalala ko lang, hindi mo na kailangan isolve yan isa-isa. Hindi na kailangan, ha? Hindi na kailangan. Kailangan mo lang ito yung smallest. Kaya pinakita ko lang, para kung sakaling naman hanahanap lahat, ito siya. Ganyan yung pinakaparaan niya.
Kahit isa lang, kahit yung 15 lang, ito lang yung multiply mo, ha? Okay, very good, no? Sa mga nagsagot ng 15, very good, very good. Number, okay, paalala lang, ito yung ating page, no? Yung ating mga social media account. Nai-scan yung QR code na yan, no? Dito yung full tutorial. Putol-putol siya kasi mahirap siya i-download sa TikTok, no? Reels dito. And then, papalo nyo naman tong ano ko, yung FB. Ito. No? Tapos itong ating live. Dito tayo nagla-live sa TikTok, no? Okay? Thank you po, no? Ay, SS, sorry. Ito, SS nyo. Okay, magagamit nyo yan, no? Hi, sir, what's your profession po? Whenever nakita ko ng ganito, tapos stop over ako. Ay, thank you po. Ano ako? Meron po ba sample lang? Wala tayong, gagawa na lang ako niyan pag maraming nagpa-follow sa Facebook natin, no? Sa FB natin, sa Blue Up. Bawal pala sabihin niyo dito. Sa Blue Up, no? Pag maraming nagpa-follow dito, gagawa ko ng mga worksheet na sasagutan ninyo. Dito kayo po-post yun. Kasi mas madali mag-post dito ng mga, worksheet, no? Thank you po, Ma'am Yuri, sa pag-send. Ako, ang ano ko is, graduate ako civil engineering. No? Tapos, wala pa ako license sa CE eh. Ang license, ang nakapasa ko pa lang na exam, CSE. Tapos, LPT, LET, no? Tapos, Master Plumber, MPLE. Okay? Ayan siya. Tapos, nag-MA ako ngayon, MAED. Masters of Arts in Education. Minsan, movie rider. Ayan. Iba-iba. Thank you, sir, sa idea. Okay? Okay? So, ano yun siya? Thank you. No? Ma'am or sir, Thank you po, no? So, Sir Eric, thank you po, no, sa mga pa-fire at Ma'am Talent, no, sa pag-finger heart, no? Follow nyo lang yung ating para marami. Kung gusto nyo matuto, no, libre naman to, no? Itong ating ginagawa. Okay? Thank you po, no? Ma'am, sa pag-send. Thank you po. Okay, if the perimeter of a semicircle is 36 cm, what is its radius? Ito, gawin niya. Paano daw? Pag sinabi natin semicircle, may bago tayong word, semicircle. Anong ibig sabihin ng semicircle? Nagmamabit ako. Ngayon lang hindi kasi maulan. No? Na ano nga ako, pag siyempre yung mga kasamahan ko dyan, yan, very good have, no? Nakita mo doon yung nakita nyo ba sa Commonwealth? Minsan kasi bumabiyaya ko dyan sa Commonwealth, no? Mahirap mentally. No, tama yun, na semicircle. Yung nakita ko nung isang araw ba yun, o kahapon, yung sa Commonwealth, no? 'Di ba ayun. Syempre, makikita mo yung kasama natin, no? Kahit hindi naman kami magkakumpanya nung isa yung blue, yung Engcast, no? Nakakaano, 'di ba? Maisip mo wala. Mahirap pag nakikita mo, no? Hindi lang ako bumiyahe ngayon kasi, yun nga, maulan. 'Di ba? Mahirap talaga bumiyahe ngayon. Okay, drawing ko muna. Pag sinabi natin semicircle, ganito yan, no? Tama yun, nakita ko dyan, kalahati, no? Half circle siya. Meron ba dito yan? Wait lang ha, search ko lang dito. Kung meron. Wala. Drawing ko na lang. Okay? Pag semicircle, ganito yan. Parang patty, no? Yung taas. Or yung baba. Pili na lang kayo, no? So, perimeter daw ng semicircle is 36. Tapos yung what is the radius, no? So, ang gagawin mo dyan, pag semicircle, okay? So, pag sinabi natin perimeter, kasama to, no? Kasama yung kalahati na yan. Tapos, itong mismong dalawa na. Okay? So, itong radius, ilagay na lang muna natin radius kasi hinahanap naman yan, di ba? Radius. Okay? So, ngayon, kailangan kumpitin din natin to. Okay. Ngayon, kumpitin na natin muna. I-try muna natin hanapin yung buong circle. Ayan. Basta yung buo, kunyari. Ayan. Para siyang pokeball, di ba? Okay. So, para mahanap mo yon, meron ka munang circumference. Yung buo muna is 2 pi r. Ngayon, ano yung radius mo? Wala nga eh. No? Wala kang mahanap ngayon. So, ang gagawin mo, etong pi na to, i-convert mo na dito sa 3.14. Bakit kami binigay na value ng pi? Para
Para humirap. Para dumali, di ba? So, 2, i-multiply mo parang 2 times 3.14 R. No? So, 3.14 times 2 magiging 8 to 3. Ilang decimal meron dito sa taas? Dalawa dito, wala. So, dalawa lang. Bali, magiging 6.28 R. No? Ngayon, ito na yung kabuuan. Tandaan nyo, kabuuan ng circle na yan. Yung area na, yung circumference na yan. I-divide natin sa 2 kasi ito lang yung kailangan natin. No? Ito lang yung kailangan natin. Ayan, ito. No? Kalahati lang. No? Kasi ito lang naman yung kailangan natin eh. Ayan. So, yung taas, i-divide mo yan sa 2. I-divide mo sa 2. No? So, i-divide mo yan sa 2. Mangyayari dyan is, pag dinivide mo sa 2 yan, parang ito rin lang din yan eh, di ba? 3.14 R. Di ba? Ito na yan siya, yung taas na yan, ito. Bakit? Kasi yung buo, 6.28. Kalahati lang kailangan natin kasi semicircle. Okay? Ngayon, i-add ko tong dalawa na to kasi yung buo eh. So, meron akong 3.14 R. Makinig mo na ha. Dagdagan mo tong dalawang R na to kasi isang R ulit. Plus 2R. Magiging, ilan na? 5.14 R. Divide both sides. Are. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? Di kasama ata sir yung 2R. Di kasama? Dapat, thank you po ma'am IWCH na sa pa Rose po. Maraming hindi ba kasama? Tingnan natin. Solve natin, no? Pwede naman natin solve. Okay? Teka, tanggalin ko na. Basta 5 point ano na tayo, ha? Ayan. Okay? Sulat lang muna natin. No? Pwede natin sulat, eh. Ito is 3.14R. Ito yung na-solve natin sa taas, no? So, 3. Pwede naman din i-divide yan. 5.14 R. So, ito na yung buo, di ba? Yung buo na yan. Ngayon, i-equate ko sa 36 cm. 36 cm. Tama lang, kasama to. Yan, tama. Tingnan natin. Mawawala to. I-divide natin to ng 5.4. Yan. So, ito na ang problema. Nahihirapan ako magsulat dyan eh. Diba? So, yan na siya. Gagawin natin, iangat natin to. Itong drawing natin na to. Ay. Yan. Doon ka sa taas. Okay? So, di-divide ko na lang yan para magiging 5, 4, yan. Tapos, ito magiging 36. Move ako dalawa. 1, 2. 1, 2. So, magiging 5, 1, 4. Tapos, 3, 6, 0, 0. No? Okay. Makukuha ko dyan. Ayun yung value ng R. Tapos, divide natin yan. O, ilan to? Ilan yan? 7. Try natin 7. 7 daw. 7. 5, 1, 4 times 7. Magiging 8, 2, 9, 35. Halo sakto. Yung halo sakto. Multiply mo magiging 3, 5, 9, 8. Tapos 2 lang yan, matitira. Dagdagan ko pa ulit ng isang 0. Wala pa din. Dagdag pa ulit ng isang 0. Dagdag pa ulit ng 0. 3. So, ganyan siya, 7.03. No? 359. Yan. So, ang sagot natin is ito siya, 7 cm. Okay? So, kasama siya. Kasama ito, no? Sobrang hirap niyan. I-multiply mo pa, no? Magiging ilan yan? 1, 5, 42. O, diba? Basta yan na yan siya. Ang sagot mo dyan, 7.003 something. Or pwede mo na rin sabihin na 7 cm, no? Hindi ko na-assess yung formula. Estimate na lang. O, tama pa din sa Sorry, D diameter na po pag sinama yung R. Yes, pwede na siya.
diameter na siya, ordinary yan. Kaso nga lang, wala kasi, hindi naman siya need natin yung diameter dito sa problem, no? Okay, next, number 22. Ito may bago, rhombus naman. No? Meron rhombus, no? Ang galing nga. What is the perimeter of a rhombus with diagonals 16 cm and 30 cm? Ano yung sinabi rhombus? Sige nga, pag sinabi mo rhombus, ano yan? Hindi yun yung iniinom, no? Iba yun. Iba yun, ha? Bawal pa sa inyo yun. Slant na rectangle. Diamond yun. Very good. So, ganito siya, no? Sinabi natin rhombus. Ba't natawa si Sir Jared, ha? Parallel gamit equal sides. Diamond pala. Ganito siya. Ano may drawing yan? Pwedeng kasing ganito, eh. Yan. Pwede rin ganito. Nasa sayo kung anong trip mo. Ano, para din siyang kite. Pinagkaiba yun sa kite. Pantay kasi yan. Okay. Kung anong trip mo, ha. Ayan. Parang 4S pa rin. Okay? So, tingnan nyo to. Sabi niya, meron siyang, ano yan, diagonals niya. Pag sinabi natin diagonals, itong isa na itong buo na to, ala? Wait lang, ha. Ito, meron pala. Saan yan? Pang. O, yan, o. Okay? Ayan. Ngayon, pag sinabi kasi nating diagonal, nakaganyan yan. Kaya kung bakit diagonal yung binibigay niya, kasi itong mga sides na to, lagi yan equal. Ngayon, isa pa sa katangian ni rhombus, no? Tandaan nyo, rhombus, ito yan. Pag yung diagonals niya, electrical, feeling ko meron sa math, no? Yung sa ganito. Meron yan, yung mga mathematics. Ayan. Ngayon, ang katangian kasi ng diagonals niya, kaya lagi lumalabas ganyan tanong, is perpendicular kasi yan. Ayan yung kaibahan niya, perpendicular. Si rhombus ang pinakamalapit kay square. Perpendicular bisector, no? Very good, Sir Pao. Para sa akin, si rhombus yung pinakamalapit kay square. Once kasi na yung mga sides, yung mga angle nito naging 90 degrees, magiging na siya, magiging C-square na siya. C-square ang pinaka mataas sa mga quadrilateral. Ang nila yan, kumbaga leader nila yan, C-square. Lahat ng katangian ng magandang quadrilateral na kay square. For me, si rhombus, yun yung next kay square. No? So, para sa yan, sir, kasi tinan mo to, kunyari ito yung isa. Itong side na, itong length, itong diagonal na to, ito ha, ito. Yan ay 16 kunyari. Tapos ito yung 30 na lang. Sige. Pwede naman baliktad na lang. So, sa drawing kasi mas malaki, kaya ayun na lang. So, kunyari ito yung 30, ito naman yung 16. Ngayon, dahil kalahati yan, kasi perpendicular bisector kasi, mahati mo ng sakto yan. So, ito magiging 8 na lang, ito magiging 8 na lang. Kasi total nga, 16. Ayan. Dito naman, ito, pag hinati mo yan, ito 15, ito magiging 15 din. All squares are rhombus. No. All rhombus. Yes, tama pala, Sir Pao. All squares are rhombus. Pero not, ano ba yan siya? Not all rhombus are squares. No, tama. Baliktad pala. Okay? Very good. Yan po kami nalit dati sa true or false. Mahirap yan. Yun yung mahirap eh. Yung magaganyan-ganyan kayo doon, di ba? So, ang gagawin natin, kukunin mo to. Kukuha ka lang dyan ng isang face or isang hati, no? Pag hinati mo yan ng ganyan, dahil nga 90 degrees yan, babalik ka ulit doon sa Pythagorean theorem or Pythagorean triple. Maganda kasi nga dyan, memorize mo yung Pythagorean triple na tinuro ko nung nakaraan. Bakit? Kasi, eto 8, eto 15, tama ba? 15 pa lang sa drawing natin. Sorry. No?
Bakit ko yung tinuro? Kasi alam ko na magagamit natin dito yun. Kunyari, tinan mo. Ano lang ba hinahanap natin dyan? Perimeter ng rhombus. Ang perimeter kasi ng rhombus, parang ito, side, 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 side. Once na makuha natin to, tapos na agad. Kasi imomultiply mo na lang sa 4. 'Di ba? So, dito, kung memorize mo yung Pythagorean triple niyan, alam mo na agad yan. 'Di ba? So, ano ba yung combination niyan? Kung titingnan mo, 15, tapos 8. Meron ba yan? 15 tsaka 8? Wala. Meron ba yan, Sir Pao? For 15, 8. 17? Oh. Kung memorize nyo yan, 17. Tapos na agad yung laban. 'Di ba? Kasi nga, memorize mo. Kung napapansin nyo sa mga lagi nanonood sa atin dito, binibigyan ko ng importance yung lesson ng Pythagorean triple. No? Kung makikita nyo dyan, doon, punta kayo doon sa amin, makikita nyo doon. Meron talaga akong isang araw, puro Pythagorean triple lang. Kasi, nakita ko na parang, ano man tawag doon? Yung parang inaabuso yung tanong na about doon sa Pythagorean triple na yan. Na parang pag hindi mo alam yung Pythagorean triple, ang laki nung mawawala sa'yo. No? Ang laki nung mawawala na points. Kasi, about sa speed, no? Ayun nga, Pythagorean triple nga yan. Yung kunyari, 8, tapos 15, tapos 17. With this, the Pythagorean triple na yan, hindi mo kailangan mag-solve. Ano yung Pythagorean triple na yan? Ito yung longest side, yung hypotenuse. Parang hina-hijack nila yung tanong, puro ganun lang. Tapos paulit-ulit lang doon. Na once na alam mo yung Pythagorean triple, ang dami mong masosolve. Ito, example na yan. Pero kung hindi mo siya gets, pwede kang kunyari hindi mo alam na 17 yan. Anong gagawin mo? Gaganito ka, a squared plus b squared equals c squared. Yung c squared, ito yung 17, which is the hypotenuse, no? So, 15 squared plus 8 squared equals c squared. Tapos, 15, magiging 225 yan. Kung paano nakuha yung 225, 15 times 15 kasi yan. 5, 2, 7, 1, 225, di ba? Tapos yung 8 squared, alam mo naman na 64 yan, magiging c squared. Pag pinag-add mo yan, no, 64 magiging 9, 8, 2. No? 289 yan ay parang 17 square. Tama ba? Memorization na lang o pwede mong i-trial and error. Pero pwede, hindi ko naman na kailangan i-lesson yan kasi na-lesson ko na yan, no? I-square root mo yan, i-square root mo yan, cancel, 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 cancel. So, yung C mo is 17. Paano malalaman yung Pythagorean triple? So, ganito yan. Burahin ko na. Okay. Once na nakita mo, ito, tinan mo, 15, tsaka 8. Nakita mo kasi siya na right triangle. Once na nakakita ka ng right triangle, magkakaroon ka kasi ng hint. No? Yun, tama yun. Right triangle kasi yung given. Yun, very good, Sir Pao, thank you. Once na makita mo na ganyan yan, tapos nakita mo ito sakto, magkakaroon ka kaagad ng hint sa isip mo na, baka Pythagorean triple to. Ngayon, kung na-memorize mo siya, ang layo ng explain sa tanong, okay. No, so, ang mangyayari dyan is, ano mangyayari? Pagkakita mo, 15 tsaka 8 ngayon, binalikan mo ngayon yung parang naaalala mo na tanong. Parang, oo nga no, 17 nga pala to kasi memorize mo nga. No? Hindi, bayaan mo yun siya. Wala na yan. Minsan hindi natin pinapansin yan, no? Tuloy-tuloy lang tayo. No, so, anong nangyari yan? 17, naalala mo. Uy, oo nga pala, no? Naturo sa akin to ni Sir Toko, 15, 8, 15, 17. Ngayon, alam mo na agad yun, no? So, ang mangyayari doon is, hindi mo na kailangan mag-solve. Ngayon, nakuha mo na 17. Babalik ka ngayon doon sa rhombus mo. No, 17. Oo nga pala, tuloy-tuloy pala. No, so, 17. Okay, so 17. Ayan, wala na siya, no? So, ano mangyayari dyan? Nakuha mo na agad yung mga sides mo. Anong gagawin mo dyan? I-multiply mo na lang, no? Parang magiging perimeter is 17 times 4. Magiging 68. Na? Okay, sa mga hindi nun, okay?
Sa mga hindi nakasunod dun sa lesson natin naman sa Pythagorean triple, balikan nyo. In-upload ko na sa YT natin, ha? Nandun na siya. Okay? Wala pa tayong calculus eh. Pag may calculus tayo, yung unang lesson, limits. Kaya nga, ayan sila. Kasama, I'm really grateful sa patience. Oo, okay lang. Hindi, matagal na kasi itong ano natin. Matagal na kasi itong page natin. Hindi lang